Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo ngayon ay Lunes, September 22, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Super Typhoon Nando, hinugupit ang Northern at Central Luzon. Pag-asa, nagbabala sa banta ng storm surge at pagbaha. Riot sa September 21 anti-corruption protest. Mga pulis sugatan. Isang lalaki patay sa saksak ayon sa DOH. Mga dokumento ng DPWH sinira umano ng ilang opisyal sa gitna ng flood control anomalies. District Engineer sa Baguio suspendido. Pinoy pole vaulter EJ Obiena, nasungkit ang ginto sa World Pole Vault Challenge sa Pilipinas. Singer at comedian Ate Gay, humiling ng panalangin sa kanyang laban sa stage 4 cancer. Ang korap na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. At celebrities, nakimarcha at nakibaka kontra korupsyon. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Patuloy ang pagkilos papalayo ng Super Typhoon Nando sa Babuyan Islands. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, taglay pa rin ito ang lakas ng hangin nasa 215 km per hour at pagbugso nga abot ng 265 kph. Signal number 4 sa bahagi ng Cagayan, Babuyan Islands at Northern Ilocos Norte. Signal number 3 naman sa Batanes, silang bahagi ng Cagayan, gayon din sa Apayao at Ilocos Norte. Habang nasa signal number 2 po ang Isabela, Cordillera at ilan pang probinsya sa Northern Luzon. Nakalagay naman sa signal number 1 ang nalalabing bahagi ng Luzon hanggang Bulacan, Pampanga at Quezon. May banta rin ng storm surge na lalampas sa 3 metro ang taas sa Batanes, Cagayan, Ilocos, Norte at Sur, kaya mahigpit na pinagbabawal ang pangingisda at paglalayag at patuloy na pinag-iingat ang lahat. Nasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Nando umaga ng Martes pero magdudulot pa rin ito ng malalakas na hangin at ulan kasama ng habagat. Bukas ng umaga, alas 2 madaling araw, ay nandito na siya sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, bukas ng umaga ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility at unti-unti nang mababawasan yung epekto nito sa ating bansa. Lubhang naramdaman ang hagupit ng Super Typhoon Nando, partikular na sa Northern Luzon. Libo-libong katao naman ang inilikas na dahil sa banta ng landslides at daluyong o storm surge. Marcos Highway not possible. Nagmistulang water slide ang Marcos Highway sa Benguet ngayong Lunes, September 22 sa pagragasa ng tubig mula sa kabundukan, dala ng Super Typhoon Nando. Sa tindi ng Agos, 2 insidente ng landslide ang naitala, kaya't pansamantalang isinara ang highway. Agad namang nagsagawa ng clearing operation ng LGU at muli ring nabuksan ang kalsada. Sa Mountain Province, umapaw ang Bayudan River habang ang Chico River itinaas sa red alert. Samantala sa bayan ng Santa Cruz sa Ilocos Sur, isang lalaki ang tagumpay na nailigtas mula sa rumaragasang baha. Salamat sa mga residenteng mabilis na naghagis ng lubid na kanyang nakapitan. Malakas na hangin naman ang dala ng bagyo sa bahagi ng Batanes. Sinabayan ito ng banta ng daluyong o storm surge.
Sa lakas ng tubig, nasira ang isang bahagi ng seawall. Una nang nagpatupad ng preemptive evacuation ang local governments sa mga residente sa paligid ng mga baybayin, sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Sur dahil sa banta ng daluyong. At bagamat nasa hilaga ang mata ng bagyo, umabot rin ang epekto nito dito sa Metro Manila, kung saan agad binaha ang ilang bahagi ng Navotas at Quezon City. Sa pagtataya ng DILG, aabot sa 10,000 katao ang inilikas dahil sa bagyo. Kasabay ng trilyon peso march nitong linggo September 21, sumiklab din ang mga riot sa ilang lugar sa Maynila kung saan inaresto ang ilang mga menor de edad na nagresulta pa sa mga sugatang kapulisan. Isa naman ang naitalang patay sa isinagawang anti-corruption rally ayon yan sa Department of Health. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Batuhan, hampasan. Ang iba'y naghahagis pa nga ng tear gas at nanununog ng mga kagamitan. Tila nagmistulang war zone ang ilang bahagi ng Maynila kasabay ng isinagawang anti-corruption rally nitong linggo September 21 sa Maynila. Ito ang bahagi ng Ayala Bridge na dinumog ng mga rallyista kahapon. Nagpumilit silang pumasok at dumaan para makatawid papuntang Mendiola. Dahilan para iharang itong container truck na nakikita nyo sa aking likuran. At kung makikita nyo nga, halos maubos na yung gulong nito at nangitim na rin yung ilang bahagi ng container truck dahil nga sinilaban ito ng mga rallyista. Bahagya ng payapa ang mga naturang lugar at nalinis na ang mga bahagi ng kalsadang mistulang binaboy umano ng mga rallyista. Si Police Staff Sergeant Beverly Canlas na sinabuyan ng mabahong pintura. Sariwa pa ang naging karanasan sa dahas ng riot. Pagdating po kasi nagkakabatuhan na po kasi talaga. Habang nag-aano po kami, nakita ko na lang po kasi may lalaki po talaga, may hawak po siyang balde. Nagtamo rin ng galos sa braso ang pulis. Ang hotel naman na ito sa Recto Avenue na pinasok, umano'y pinagnakawan at sinira ang mga gamit. Ayon sa mga saksi, napagkamalan umano ng mga rallyista na pinagtataguan ito ng isang otoridad. Nung pagbandang hapon na po ma'am, may mga pumasok po dyan sa Sogo na siguro pulis po or napagkamalang pulis. Kaya po siguro yun yung nagdala ng trigger para pasukin ng mga tao. Nung napasok na nila yung itong Sogo, pinagkukuha na po yung mahalagang gamit, laptop, cellphone, wallet ng mga empleyado, nandoon yung mga lisensya, pera, yung kaha ng tinakbo. Siyempre matatakot ka, bakit wala naman taong hindi matatakot, gusto mo pang mabuhay. Ayon sa Manila Police District, nasa kustodiya na nila ang mahigit 200 sospek sa naganap na riot. 127 rito ang nasa hustong gulang na habang 89 ang menor de edad, kabilang ang 24 na edad 12 pababa. Ayon sa MPD, nang gulo ang mga nakaitim sa mga video na nakasuot pa ng bonnet o face mask. Itong mga nasa kustodiya natin ay galing sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Initially lang po ang nakuha po natin dito, ito po ay mga tinatawag nila mga hip-hop gangster pero hindi pa po natin ito ma-validate. Ang motibasyon ng riot, impluwensya umano ng isang rapper. Pag nakakuha po tayo ng ebidensya na magsasabi po na talagang siya po ang naging dahilan nito, mananagot po siya sa batas. Iniimbestigahan na rin nila kung totoong pakawala ang mga ito ng partikular na partido o politiko gaya ng kumakalat online. Habang ang mga magulang ng mga inaresto nakaabang sa labas ng istasyon, nagbabaka sakaling mapalabas o masilayan ang kanilang mga anak. Samantala, 75 kapulisan naman ang nasugatan sa nangyaring kaguluhan at patong-patong na kaso gaya ng arson at direct assault ang pwedeng kaharapin ng mga nagsimulat na kisali sa riot. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Iniimbestigahan na ng Department of Interior and Local Government ang posibleng koneksyon ng mga rallyista sa mga terorista.
dahil yan sa gulong nangyari sa Maynila nitong linggo. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, may ulat silang natanggap na sinubukan umano ng mga anarchist group na sirain ang mapayapang rally at maghasik ng gulo. May mga nagvandal na mga nagprotesta sa rekto. Nababahala din ng mga otoridad na baka kumalat ang gulo hanggang People Power Monument at Luneta. Nabisto rin ng kapulisan na may mga plano umanong magmarcha sa Mendiola at sunugin ang Malacanang. Maghain ang DILG ng kasong arson, grave physical injuries at sedition sa mga naaresto habang nakikipagtulungan sa DOJ ang ahensya para matukoy kung maaaring ideklarang terorista ang mga nasabing grupo. Our biggest fear that did not happen was someone would incite violence during the People Power Monument rally because the intent of the people there were peaceful. The intent of the people there were to air their grievances. The president encouraged them to go and heeded their message. He is listening to them. Alam niya naman, nakikinig naman siya at alam niya na papunta ron. Our biggest fear was that there would be instigation there. Buti na lang sa Mendiola nangyari. At mas nakukontain namin yung situation. Nagtipo ng mga kabataan ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC sa harap ng PNP headquarters sa Quezon City para kondenahin ang umano'y police brutality sa anti-corruption rally nitong linggo. 17 kabataan ang nakisama sa protesta sa kabila ng masamang panahon. Panawagan nila palayain ng mga inaresto, kabilang ang mga menor de edad na kamag-anak ng isang miyembro na nadakip sa gulo sa Mendiola. Git ng grupong SPARC, dapat imbestigahan ng Commission on Human Rights at National Police Commission ang umano'y pangaharas sa pag-aresto. Hindi pa sumasagot ang Manila Police District at PNP sa mga alegasyon, pero nauna na ang iginiit ng pulisya na ipinatupad nila ang maximum tolerance sa gitna ng gulo. Hindi po natin aarestuhin yung mga taong wala talagang kinalaman. Makakaasa po kayo na wala po kaming aarestuhin na wala po talagang kinalaman doon. Ang ina-assure po natin kahit hindi po natin kayo na-aresto, sisiguraduhin po namin pag nakahanap po kami ng mga ebidensya base po sa mga kuha ng CCTV, pananagutin po namin kayo sa batas. Isang araw bago ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, nagbanta si Senator Ping Lacson na babawiin ang legislative immunity ni ex-DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez kung hindi niya isusuko ang kanyang computer bilang ebidensya. Samantala, pansamantalang suspendido naman ang District Engineer ng Baguio City dahil sa pagsira ng mga dokumento at ebidensya ng DPWH. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Formal charge against Rene Zarate. Pinatawa ni DPWH Secretary Vince Dizon ng 90-day preventive suspension at mga kasong gross insubordination and conduct prejudicial to interest of service si Baguio City District Engineer Rene Zarate. Ito'y kasunod ng mga ulat ng munay pagsira ng mga dokumento sa ahensya. Suspected tampering and maybe even destruction of documents in the Baguio City District Engineering Office. Una nang ipinag-utos ni Dizon sa DPWH offices nationwide na ipreserba at isumite sa Independent Commission for Infrastructure ang lahat ng dokumentong may kinalaman sa government projects. Kinundi na naman ng ICI ang umunay malawakang pagsira ng public documents at pinalalahanan na may katapat na criminal liability ang ganitong gawain. Pagsira ay hindi sumunod kung ano yung nangyari kay Rene Zarate mangyayari sa kanila. Samantala, humarap naman sa ICI sina Senators Tito Soto at Ping Lacson ngayong Lunes para linawin ang proseso sa paggawa ng budget at kung paano nangyayari ang budget insertions. It's best for them, the independent commission, to have a context of how legislation is done and how insertions are incorporated. Illegal insertions. Illegal, pag tapos na ang third reading, nasabay ka, magsisingin ka. Sa kabila ng hiwalay na pagsiyasat ng ICI, magpapatuloy pa rin ang Senate Blue Ribbon hearings. Sentro rito, si dating DPWH official Bryce Hernandez na umunoy may hawak ng mga ebidensya para patunayan ang kanyang mga aligasyon laban sa mga mambabatas na sangkot umano sa anomalya. Pero ayon kay Lacson,
tila nag-alinlangan si Hernandez na isuko sa Senado ang kanyang computer. Pagbabanta ngayon ni Lacson sa kampo ni Hernandez. Pag hindi sila bumalik doon, I will cancel the legislative immunity and we will not recommend him to be admitted into the biggest festival. Sa Martes, September 23, nakatakda ang sunod na Blue Ribbon hearing sa flood control projects kung saan inaasang haharap sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Binanatan ni Vice President Sara Duterte ang mga otoridad dahil sa pagpapalusot umano ng gobyerno kay Ako Bicol Representative Zaldico papuntang USA sa kabila ng investigasyon sa bilyong pisong anomalya sa flood control projects. Sa talumpati ni VP Sara sa Nagoya, Japan sa harap ng OFWs at mga taga-suporta, tinanong ng bise kung bakit hindi mapabalik sa Pilipinas si Ko habang nakakulong ang dating aide sa House Detention Unit. Giit pa ng bise, bakit rin hindi mapasok sa detention unit si dating House Speaker Martin Romualdez at bakit anya pinayagang makalayas si Zaldico. Bakit hindi nila mapabalik si Zaldico sa Pilipinas? At bakit hindi nila magawang ipasok sa detention unit ng House of Representatives si Martin Romualdez? Mga ka-A to Z, asahan na po ang muling pagbigat ng gastusin. Magkakaroon po kasi ng panibagong taas presyo ang oil companies ngayong Martes, September 23. Ito na ang ika-6 na sunod na linggong taas presyo ng langis. Sa abiso ng mga kumpanya, piso ang dagdag sa gasolina, 80 sentimos naman ang sa kada litro ng diesel at kerosene. Paliwanag ng Energy Department, dulot ito ng geopolitical issue, kabilang ang bagong sanctions ng USA sa Russian oil at drone strikes ng Ukraine sa energy sites ng Russia. Sa kabuuan, umabot na sa halos 14 pesos kada litro ang naging dagdag sa gasolina. Mahigit 15 pesos naman sa diesel at 4 pesos sa kerosene magmula nitong Enero. Kaya kung kaya pa, magpakarga na po. Huminto muna sa pagpapatawa ang komedyanteng si Gil Morales o mas kilala bilang si Ate Gay matapos ma-diagnose ng stage 4 cancer dahil sa malaking bukol sa ilalim ng kanyang kanang tenga. Kinumpirma yan ng kanyang kaibigan na si Alan Kay sa isang gig nila sa Clowns Republic Comedy Bar. Humiling naman ng panalangin ng komedyante kasabay ng kanyang pinagdaraanan ngayon. Ayon pa kay Alan Kay, matagal na niyang alam ang patungkol sa karamdaman ng kapwa komedyante. Kaya naman nais nitong magpa-benefit show bilang tulong sa pagpapagamot ni Ate Gay at patuloy na paglaban sa buhay. Nakilala si Ate Gay bilang pinakasikat na impersonator ng yumaong national artist at superstar Nora Honor. Bukod dyan, nakilala rin siya sa husay sa pagmamashup ng mga kanta. Susunod, organizers ng trillion peso march nitong September 21, idineklarang matagumpay ang kilos protesta. At EJ Obiena nasungkit ang ginto sa atletang Ayala World Pole Vault Challenge. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Idineklara ng organizers ng trillion peso march na matagumpay ang malakihang kilos protesta laban sa korupsyon sa gobyerno nitong Linggo, September 21. Dumalo sa rally ang iba-ibang personalidad mula sa mga nakaranas ng martial law hanggang sa mga Gen Z. Giit ng organizers, magpapatuloy ang mga pagkilos hanggang may mapanagot sa katiwalian. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi baha ng tubig, kundi baha ng taong umapaw sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong Linggo, September 21. Bahagi ng umiigting na damdamin ng publiko laban sa korupsyon sa gobyerno. Ayon sa aktivistang pari at co-convener ng trillion peso march na si Father Robert Reyes, matagumpay ang kilos protesta pero hindi anya dapat magtapos dito. Huwag na kayong tumigil. Huwag tayong titigil hanggat walang nahuhuli at natatanggal. Isa-isa natin silang hulihin at tanggalin. Sa Tansya ng Akbayan Party, isa sa organizer ng pagkilos, umabot sa 100,000 tao ang dumagsa sa palibot ng EDSA People Power Monument. Kabilang dito ang ilang Gen Zs. Kami po ang mag-i-inherit ng future na to. So kung di namin ipaglaban today, ano ang mangyayari sa amin in the future? Kung may mga kinatawan sa hanin ng kabataan, dumalo rin ang mga nakaranas ng martial law sa ilalim ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Higit 5 dekada na ang nakakaraan. Ibang klaseng rights ang nawala. Our right to be fully governed and honestly governed nawala sa atin. So sumobra na talaga yung mga politiko. Para sa mga apo, 2 apo namin, kailangan ng pagbabago para sa ating bayan. Ayon sa ilang mga lumahok sa protesta, hindi lamang ito issue ng katiwalian sa flood control projects. Alam rin po natin na hindi nahinto ang korupsyon pagkatapos po ng EDSA. Kaya importante, hindi lamang kinakasuhan, hindi lamang iniimbestigahan, kundi dapat merong mapanagot, dapat merong ikulong. Ang katiwalian, hindi lang yan tungkol sa perang ninakaw. Ito'y tungkol sa kinabukasang ninanakaw hanggang ngayon. Mga tahanang laging binabaha, kalikasang sinisira, at mga oportunidad na nasasayang para sa mga anak natin. Habang may programa sa EDSA White Plains, nagsagawa rin ng kilos protesta sa may Campo Aguinaldo ang ilang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginit ng Malacanang na nakikinig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panawagan ng taong bayan na panagutin ang mga sangkot sa korupsyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nahak ang hindi bababa sa 19 na government websites nitong weekend ayon sa Department of Information and Communications Technology. Kabilang sa nahak ang website ng mismong DICT, Department of Economy, Planning and Development o DepDev, Bureau of Customs, Anti-Red Tape Authority at 19 na iba pang local government units. Abot naman sa 1.4 million ang hacking attempts o pagtatangka na nabigo. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, ligtas naman ang mga critical systems habang Anonymous PH ang itinuturong nasa likod ng hacking. Gayunpaman, itinanggi ito ng grupo. May isa namang ng person of interest na minomonitor ang mga otoridad. Iniimbestigahan din kung konektado ba ang hacking sa Black Mask March, isang online movement na nag-uudyok ng protesta at karakasan kasabay ng anti-corruption protest rally nitong linggo. Naasahang ilalabas ng mga otoridad ang resulta sa investigasyon sa mga susunod na araw para matukoy ang nag-organisa at posibleng politikal na motibo nito. May mga from the outside pero hindi naman nakapasok. Nag-attempt lang po pero hindi naman nakapasok. Ligtas at maayos ang lahat ng critical government systems. There's a person of interest right now that we're pursuing. Tinawag ng Philippine National Police na generally peaceful ang mga isinagawang anti-corruption rally sa buong bansa nitong linggo, September 21. Aabot sa 85,000 ang bilang ng lumahok. Nasa halos 34,000 ang sumali dito sa Metro Manila habang nasa 50,000 naman ang sa iba pang mga rehiyon. Nasa 50,000 pulis naman ang ipinakalat sa buong kapuluan. Bagamat nagkaroon ng ilang gulo tulad ng pagsunog ng isang trailer truck sa Ayala Bridge at batuhan,
na nagresulta sa halos 100 pulis na nasugatan, maximum tolerance pa rin ang ipinatupad ng kapulisan. Sinagawa ang anti-corruption rally kasabay ng paggunita ng anibersaryo ng martial law at para kondenahin ang mga issue gaya ng anomalya sa flood control projects. Hanggat maaari na kung tayo ay sinasaktan, paitingin natin yung ating pasensya sa pagpapatupad nito. Ngunit kapag extreme na yung ginagawa sa atin, yan na po papasok yung polisiya ng Philippine National Police. Ibinalita ni Vice President Sara Duterte na mayroon ng bansa na nakahandang tumanggap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sakaling maaprubahan ang hiling nilang interim release. Sa pagtitipon ng mga taga-suporta ng Duterte sa Japan, sinabi ni VP Sara na medyo natagalan sila sa paghanap ng bansa na tatanggap sa dating Pangulo. Nasa maayos naman daw ng kalagayan si former President Duterte ayon kay Sara. Giit din nito na nag-aalala ang dating Pangulo sa isyu ng korupsyon sa bansa, bagamat nauna nang iginiit noon ni former President Duterte na may issue siya ng memory loss at iba pang health issue kung kaya't hindi raw fit sa trial ng ICC. Samantala, nagkaroon din ng protesta ang ilang Pinoy sa Netherlands para ipanawagang pakawalan na ang dating Pangulo. Nasungkit ni pole vault phenom EJ Obiena ang gintong medalya sa katatapos lang na Atletang Ayala World Pole Vault Challenge nitong weekend. Nakuha ni Obiena ang unang pwesto matapos maklear ang 5.80 meters sa 2 attempt lang. Nalamangan niya si Thibaut Colette ng France na nauwi naman ang silver medal matapos maklear ang 5.8 meters sa ikatlong attempt. Bronze naman ang napunta kay Piotr Lizek ng Poland. Sinubukang hamunin ni Colette si Obiena sa pagtalon sa 5.9 meters ngunit nabigo siya rito. Ayon kay Obiena, ito ang best vault na kanyang hinarap ngayon at masaya siya sa pressure na dala ng Filipino crowd sa kompetisyon. Samantalang inaanyayahan din ni EJ ang mga kapwa world-class vaulter na sa El Nido, Palawan matapos ang palaro. Congrats, EJ! Sa aming pagbabalik, ilang celebrities at personalidad lumahok at nakiisa sa kilos protesta kontra korupsyon nitong weekend. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nagpakita ang ilang celebrities at kilalang personalidad ng kanilang suporta kontra korupsyon matapos voluntaryo silang lumahok sa malawakang kilos protesta laban sa mga korap na kawani ng gobyerno. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Truly one for all for one. Nagsama-sama at nagsani-pwersa ang ilang TV personalities nitong linggo ng hapon para ikampanya ang advokasya laban sa korupsyon kasabay ng trilyon-peso march sa kahabaan ng EDSA People Power Monument bilang parte ng Angat Bayanihan Volunteer Network. Sabay ang naturang marcha sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ng dating Pangulo at Diktator na si Ferdinand Marcos Sr. Bumida sa lansangan sina Vice Ganda, Ann Curtis, Jasmine Curtis, Catriona Gray, Gabby Garcia, Darren Espanto at Donnie Pangilinan. Sa pangunguna ni Uncabogable star Vice Ganda, ibinahagi ng award-winning actor ang galit, matinding emosyon at hinaing ng bayan sa di matapos-tapos na usaping korupsyon sa flood control projects ng DPWH at sa iba pang ahensya ng gobyerno na may issue sa katiwalian. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap.
Ilan lang sina Vice Ganda at Ann Curtis sa malalaking taxpayer sa showbiz industry sa panahon ngayon. Kaya naman lubos anya siyang nasasaktan na napupunta lang sa bulsa ng maraming nakaupo ang ibinabayad nila na sana'y naitulong sa kinabukasan ng marami sa bansa. Dagdag pa ni Vice, ang korap na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang korap na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang korap na politician, ang korupsyon ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakawan. May matapang rin na hamon si Vice kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Lahat ng korap dapat managot. Yan naman ang sigaw ng award-winning actress na si Maris Racal na isa sa mga lumahok sa anti-corruption rally sa Luneta Park, Linggo ng umaga. Bukod dyan, nagbahagi rin ang aktres ng kanyang birthday wish sa kanyang IG na DPWH bilang pasaring sa lumalaking korupsyon sa bansa. Nakiisa rin at nakibahagi ng boses sina Elijah Canlas, Jody Santa Maria, Andrea Brillantes, Julia Barreto at kapatid na si Leon, Angel Aquino at Nadine Lustre. Samantala, ilang kapuso stars rin ang nagbigay suporta gaya ni Kuya Kim Atienza, Dingdong Dantes at Benjamin Alves na idinaan ang kanilang protesta sa pamamagitan ng pagtakbo. Kaya naman sa ating mga leader na nakaupo sa pwesto, huwag sanang gawing negosyo ang serbisyo sa publiko dahil kinabukasan ng mga Pilipino ang nakataya rito. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kasabay ng walang humpay na pag-uulan dulot ng bagyo at habagat, isang aso ang natrap sa gitna ng rumaragasang tubig sa isang creek sa Batangas City. Sa kuhang video ng isang netizen, tila humihingi ng tulong ang naturang aso. Pero sabi nga, panalangin at pag-asa ang kailangan. Kaya naman good news dahil hindi na sad si Bantay. Na-rescue ng mga otoridad ang payat at nilalamig na aso at matagumpay siyang naiahon sa gitna ng sama ng panahon. Mabuhay po kayo, mga rescuer. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa American founding father na si Thomas Paine. Ang sabi niya, hindi sa bilang, kundi sa pagkakaisa, nakasalalay ang ating tunay na lakas. At yan po, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.